Bago pa man ang pagdinig ng Kamara bukas, may mga isiniwalat na si Justice Secretary Vitaliano Aguirre tungkol sa umano'y pag-aabot ng ilang convict ng drug money kay Senator De Lima nung kalihim pa ito ng DOJ. Isa sa mga nagbigay raw ng pera ang high-profile inmate na si Herbert Polanco. Narito report ni Jam Sisante. 3 milyong piso kada buwan daw ang binibigay ng convicted drug dealer na si Herbert Polanco kay Senador Laila De Lima noong DOJ Secretary pa ito, ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre. May mga delivery sa kay De Lima, si Polanco nag-deliver ng 3 million a month De Lima. Isa si Polanco sa mga testigong ihaharap ni Aguirre sa pagdinig ng House Committee on Justice ukol sa paglaganap di umano ng iligal na droga sa New Bilibid Prisons noong nakaraang administrasyon. Bukod sa 8 inmate na tetestigo laban kay De Lima, ikikwento rin daw ni dating NBI Deputy Director Rafael Ragos na nagsilbing OIC ng Bureau of Corrections ang pag-abot niya ng 5 milyong piso kay De Lima mula sa inmates. Yung 5 million na yun, dyan dinala yun sa bahay niya sa Paranaque. Mismo si De Lima, although present din si Ronnie Dayan. Sabi ni Aguirre, nagsimula ang ganitong sistema bago mag-2013 bilang paghahanda sa posibleng pagtakbo sa Senado ni De Lima, kaya tumindi pa raw ang pagkalat ng droga sa Bilibid. Nagkusa raw ang mga testigo na lumapit sa kanila dahil nais nilang tumulong sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Pero giit ni De Lima, anumang testimonya o ebidensyang di umano'y mag-uugnay sa kanya sa droga, pawang kasinungalingan at inimbento lang. Dagdag ni De Lima, mukhang nakakuha na ang DOJ ng mga hindi totoo o nagsisinungaling na testigo. Hindi na raw siya nagugulat dahil binalaan na siya dati ukol sa masamang balak laban sa kanya tulad ng pag-imbento ng ebidensya. Giit ng senadora, hindi siya dadalo sa pagdinig ng Kamara at hindi magpapadala ng kinatawan. Hindi niya raw kinikilala ang anyay sham hearing na wala raw ibang layunin kundi sirain siya, alinsunod sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Jam Sisante, GMA News.